Hi there po mga beloved kong soulmates. Welcome to Renzo Tarot Channel. Handito naman po tayo para pagsamahan ang isang soulful, meaningful ang tarot reading dito lamang po sa inyong lagi inaabangan. Sinusubaybayan ang pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. If this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo. At of course, don't forget to subscribe para mas lagi po kayong updated sa mga susunod po natin mga videos na i-upload. Mega shoutout po sa ating mga avid supporters na lagi nanonood, lagi nakaabang ng mga overseas Filipino workers, OFWs nating masisipag. And sa ating mga soulmates po sa anumang panig ng Pilipinas at mundo naroon ngayon nanonood nitong video na to, maraming salamat sa inyo sa nakakataba sa puso ng mga komento at mga magagandang feedback po sa ating channel, okay? And yun, wag na natin pong papatagalin pa. Ang ating pong reading ngayon ay reading para sa buwan ng November 2024. Napakabilis po ng panahon, okay? 2 buwan na lang, magpapalit naman tayo ng taon. November 2024 para sa ating mga pinakamamahala na sa sign ng Gemini. Okay, alam kong nag-aantay ka, Gemini. Wag na natin pong patagalin pa. Get ready. At para sa inyo, ang reading natin ngayon. Sige. Last one shuffle. Para sa mga Gemini. Sige, ito po. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, please give us the 10 cards. 10 baraha po sa ating mga pinakamamala na sa sign ng Gemini. Kapag first time po kayo sa ating channel, kumukuha po ako ng 10 baraha. At yun pong interpret natin base po sa energy na ibibigay ng universe. Okay. And para hindi na po ako isahan lang po para hindi na po ako mag-shuffle mamaya para hindi tayo ma-distract. Okay, bibilagan natin. May nahulog na 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa po ha. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 5 cards for Gemini reading 6. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe. 7. Spirit Universe, Spirit Guides. 2, 4, 6, 8. Dalawa na lang. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides. 9. Last one for Gemini. Parang may nahulog na. 2. Bilangin ko ha. 2, 4, 6, 8, 9. Kuha lang tayo isa dito. Sige, yan. Kompleto na po ang ating 10 baraha. Maraming salamat po. Nakikita ko po sa analytics na karamihan po, mostly po sa inyo kapag nanonood po nating video ay talagang tinatapos nyo po hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Dyan po ay sobrang saya ko po. Dahil dyan mas lalo pong ginaganahan ang iyong lingkod at tumalakas ang loob. Pagpatuloy po itong ating ginagawa dahil alam kong marami kayo, napakarami nyo na lagi nakaabang at sumusuporta, nagmamahal sa akin. Sige. Ready na Gemini ang 10 baraha. Sisimulan natin sa iyong pambungad na baraha na 2 of Cups. Okay. I can see here an offering. I can see here is like network, isang tao. Actually, hindi lang ito isang tao. I can see a lot of parang mga paparating sa iyo Gemini. Actually, kahit hindi November 2024, kahit this last week of October, mararamdaman mo na to, makikita mo to. Gemini, may mga tao na gagamitin sa universe para magbigay sa iyo ng opportunities for growth, magbibigay sa iyo ng mga opportunities para makatulong sa iyong buhay in terms of financial and sa career mo. Okay? Kasi parang lately nakita ni universe na nag-struggle ka in terms of you have work, may trabaho ka naman, pero bakit seems na parang you are not happy with that place? Hindi ka masaya, or seems that you are longing for more. You want to move to other areas or to other you are considering other options na talagang magbibigay sa iyo na hindi lang financial stability, but of course kailangan yung kasayahan sa puso while you are working or habang ginagawa mo yan is either business o kung ano man yan. But this 2 of Cups is considering options or talagang may gagamitin ng mga tao, network para tulungan ka na makapagsimula. Okay, Gemini, this is a beautiful opening card ha. Sige, tingnan natin pangalawa. Okay, diba? Sabi ko sa iyo, tingnan mo, King of Pentacles. King of Pentacles is money. Okay, money stability. Talagang hindi mo na problemahin pa ang pera. Hindi mo na, kung dati you are
you have a lot of worries in your mind. Saan kukuha, saan mangungutang para mabayaran yung mga unang utang, tapal-tapal, bills, kuryente, tuition ng mga anak, pambaon, or whatsoever, pambili ng ganito na necessary na kailangan, mga necessities na kailangan mo sa buhay, sa araw-araw. You're the breadwinner of the family. But this King of Pentacles, Gemini, comes November 2024. Itong mga network na itong mga taong paparating sa'yo will help you at least somehow attain that stability in terms of finances, na makakapagbigay talaga sa'yo ng growth, hindi lang sa pera kundi sa promotion, na talagang in a long term, in a long run ay makakapagbigay sa'yo ng kasiyahan or nakakatulong sa'yo mas lalo to develop yourself. Kasi kapag tumataas, lumalaki yung mga earnings, kapag dumadami yung mga biyaya, syempre kailangan mo mag-level up din, mag-upgrade, kailangan mo ding umattend ng mga seminars, kailangan mo din mas lalong matuto o ganito, mag-research more. And that is a good thing, Gemini, kasi talagang you're unstoppable. Walang makakapigil sa iyo. Oh, ayan no. Tingnan mo, sabi ko sa'yo Seven of Cups. Hindi lang iisang isda sa dagat. Gemini, kung alam mong hindi ka na masaya sa isang sitwasyon na yan, you need to look for other options. Ayun o. Si universe ay magbibigay sa iyo na napakaraming pagpipilian, na mas marami pang iba dyan, na mas lalong makakapagbigay sa iyo, makakatulong sa iyo ng stability. Okay? Hindi nang naman yan. Hindi porke yan yung dream job mo, kung hindi ka naman masaya. Hindi porke yan yung talagang pinapangarap mo na negosyo, kung nakikita mo namang palugi, bakit ka pag-stay dyan? There are a lot of fishes in the ocean na kailangan mo namang i-considera. Walang masama dyan. Okay? Tanggalin na yung pride na yan. Baka sabihin ni nalugi na. Bakit nagsara? Anong ganon? Ba't siya umalis ng ganon? No. Kasi kung lagi kang after sa sasabihin ng ibang tao, dyan tayo na tatalo Kasi lagi tayong after sa sasabihin ng kapwa natin. But if you are doing that thing para sa iyong sarili, para sa ikakaunlad ng buhay mo, you don't have to worry about what will others say. Okay? Considerations, options, kailangan mo talagang gawin. Subukan naman yung iba. Gemini? Okay? Nakakasunod ba? Sige, ha? Pang-apat. Sabi ko sa'yo Wheel of Fortune, roleta ng swerte, roleta ng kapalaran. Bubuhos to sa'yo, bubuhos itong swerte sa'yo, babagsak to sa'yo kapag umalis ka dyan or kapag sinubukan mo naman ang ibang venture, sinubukan mo naman ibang bagay. Nasa ibang bagay pala ang swerte mo. Gemini, wala dyan. Nakagbibigay sa'yo ng kalungkutan. Kailangan mo mag-consider ng ibang options. Kailangan mo magsubok ng ibang bagay. Kasi dyan naman, kasi di ba sa negosyo, hindi ibig sabihin, porke feeling mo maganda yan, pag first try, succeed. No, we need to keep on trying. We need to keep on considering other things. Kasi yun pala, hindi mo mamamalayan, yun pala yung perfect na kung kailan hindi mo pa in-expect na magtutulong sa'yo para mag-grow, yung pa yung mas lalong lumago. Okay? Wheel of Fortune, you are assured of great things, of stability, Gemini. You are assured of swerte, but kailangan mo lang mag-consider ng ibang bagay. Ito, Wheel of Fortune, napakagandang baraha nito. Isa to sa pinakamaswerteng baraha sa tarot. Okay? Gemini, makinig ka, wag matigas ang ulo mo. Alam ko hindi ka na happy dyan. Umalis ka na dyan, tanggalin mo na. Okay? Okay. Kino-confirm talaga tayo ni Universe, Death card. Kailangan may tapusin ka na. Kailangan may magsara. Para itong sa gitnang Wheel of Fortune, itong swerte ay talagang lumapit sa'yo. Kaya pala nahihirapan ka, kaya pala na-burnout ka na. Yes, you really want to succeed in life. Gusto mong yumaman. Gusto mong maging masaya. Pero ang nakakasagabal pala sa pag-unlad na yan sa buhay mo ay ito. Dahil hindi takot kang sumubok, takot kang mag-take risk. Well, life in this world is more on taking risk. Diba nga sabi kalimutan ko na kung sinong author nang sabi niya, kaya daw mahirap ang karamihan sa mga tao, not because they are tamad. Karamihan sa mahirap pa rin is because takot silang sumubok or magsugal or mag-take risk. Diba? Kasi malay mo, hindi mo alam.
Yung i-take risk mo, yung susubukan mo na iba naman, although, iba, malayo sa comfort zone mo, sa nakasanayan mo, pero yan yung tutulong sa'yo para mag-grow ka. Yan yung tutulong sa'yo para marami kang matutunan sa buhay, Gemini. At kapag hindi mo ginawa yan, mai-stuck ka talaga. Mananatili ka dyan sa situation mo wherein mas lalo kang lulubog, mas lalo kang mahihirapan. Naintindihan ba? Oh, ayan oh. Testing waters. Two of Pentacles. And all the pera siya Pentacles. Ibig sabihin, kailangan mo talagang mag-isip. May desisyon kang gagawin. You need to balance. Hindi pa alam mo harap-harapan na hindi ka masaya, stress ka. And alam mo yung marami ng conflict na nangyayari, nakakaaway mo ng boss mo, lugi na yung negosyo mo. Hindi ka natatanggap sa paulit-ulit ng tinatrabaho, nag-aantay ka yan dahil yan ang gustong-gusto mo, talagang dream job ko to. Pero hindi ka naman natatanggap, hindi ka naman tinatawagan. But still, pinagpapatuloy mo pa rin kasi your ego, your pride na, ay, talagang kailangan ko, gusto ko maging pulis, gusto ko talaga maging doktor. But, that's your plan. But the will of the universe, alam mo ba kung anong plano sa'yo? Hindi mo sinusunod. Okay? Two of Pentacles, this card is all about weighing options. Timbangin. Kailangan mo consider naman. And you need a big decision na kailangan gawin. Okay? Oh, ayan o, Queen of Swords. Karap na siya dito. Okay. Ibig sabihin, talagang you need to fight for it. Kailangan mong labanan ang lahat ng mga distractions sa buhay mo. Okay? Yung mga distractions na yan, common yan sa buhay natin. But it's how you handle, Gemini, kung paano mo sila haharapin. Kasi kung alam mo mismo sa sarili mo na walang mangyayari, na hindi masaya, of course, you need to fight for it. And you need to fight for this new one na sinasabi ko, kailangan bagong susubukan mo naman. Kailangan mong ipaglaban to. Okay? Maraming sasabihin ibang tao, well, dead man sa kanila. Bakit? Nag-apply ka naman dyan or ginusto mo yan, nagbukas ka ng ganyang negosyo dahil hindi naman para sa kanila. Para sa'yo. Okay? And this Queen of Swords is just telling that you need to really move, to really make an action now. Wag nang patakalin pa. You really need to make an action. Kailangan may decision ka nang gawin. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Okay. Sige, tatakpan natin ito kasi baka ma-nudity tayo. Okay, tingnan mo ha. Gemini, pang wala mong baraha is the 6 Lovers card. Okay, the Lovers card. What does it mean? Hindi to literally nasa love life kasi ang pinag-uusapan natin dito ay career. Mahalin mo naman daw sarili mo, Gemini. Please. Kung talagang mahal mo ang sarili mo, you need to make an action. You need to decide now. Wag nang patagalin pa. Kasi, alam mo, sa sarili mo, nangangayayat ka na, naapektuhan ng mental health mo. Bakit ka pa nag-stay dyan? And dito, si options, napakaraming options naman na pwede mong subukan. Alam mo, sa mundo ngayon, sa panahon ngayon, hindi na patagalan sa trabaho. Kung weekly nga mo lumipat ka sa trabaho, kung monthly lumipat ka, kung saan ka masaya, kung saan ka kikita na malaki, doon dapat. Wala na yung patagalan na yan, kung na-stress ka naman dyan. Lover's card is just about love, not literally love life, but loving yourself first. Considering the things na mas lalong makakatulong. Kung mahal mo sarili mo, na makakapagbigay sa iyo ng contentment, kasayahan, please look for that option. Pang-siyam, diba? Sabi ko sa iyo, magkatapat pa ang Wheel of Fortune at Knight of Pentacles. Pentacles, pera. Ayan, you are the knight. Ikaw yung warrior. Talagang kailangan mong ipaglaban to. Kailangan mo ipaglaban tong desisyon na gagawin mo kasi uuwi kang tagumpay dala ang Pentacles or pera, Gemini. Uuwi ka na kamit-kamit dala-dala itong napakalaking blessing na you deserve na nakuha mo pala sa pag-consider naman. Hindi ko kasi kung na-stuck ka, ma-realize mo, you will sa tama nga. Talaga siguro kung tumagal pa ako dun, hindi pa ako umalis dun, ay naku, ewan ko na lang. Hindi ko madidiscover itong bagay na to. Hindi ko malalaman to, hindi ko to, nakaya ko pala, may talent pala ako dito, but di ko to sinubukan nun pa. Yes, ganun talaga. But at least somehow, Gemini, may pag-asa. Okay? Pero Pentacles, ayun pera, pauwi ka, napagtagumpayan mo. Galing kasi isang laban. 10th and last card, panapos mong bara,
magkatabi pa sila. Knight and Queen of Pentacles, parehong pera. O, ano pang sign ang hinihingi mo? Ay, no, puro pera ang sinasabi. Mga hierarchy card, royalty, Queen, Knight, King. O, katapat sila ng death. Ibig sabihin, tatapusin nila yung mga bagay na mga hindi naman nakakatulong sa'yo in terms of finances. Okay, ibig sabihin ng talaga nito, Gemini, kung talagang susundin mo ang mensahe nating universe ngayon, ay talagang magpo-flow sa'yo ang biyaya at blessings sa tulong ni Wheel of Fortune. Okay? Gemini, ayan po ang isa namang soulful, meaningful, at napakagandang reading nating pinagsamahan dito sa inyong lingkod Renzo Tarot Channel. I am praying maraming nasa sign ng Gemini ang makapanood dito ngayon, at kapag may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak na nasa sign ng Gemini na hindi pa member natin channel, please don't hesitate na i-recommend po panood sa kanitong videos natin. Again, if this is your first time po sa ating channel, wag po kayong magdalawang isip. Hingi po ako ng tulong sa inyo, mag-subscribe po kayo para mas lalong lumago ang ating channel at mas marami pa ang mga taong makapanood nating videos na soulmates na tayo na ating matutulungan in the future. Maraming salamat mga pinakamahal kong soulmates. Ano mang ginagawa nyo ngayon, nasaan man kayo ngayon, mag-iingat kayo lagi, and God bless us all.